Narito na ang maiinit na balitang dapat niyong tutukan sa One North Central Luzon ngayong Biyernes. Isang konsehal sa Pangasinan, patay sa aksidente. Hulicam, lalaki, nasagi ng truck sa Lubao, Pampanga. Mas mataas na multa sa mga motoristang walang lisensya, ipatutupad na sa Dagupan City. At ang senior citizen couple nakilig ang hatid sa kanilang first photo booth experience. Magandang hapon, ako si CJ Torida. Abiso sa mga motorista, may inaasahang dagdag bawas sa presyo ng ilang produktong petrolyo sa susunod na linggo. Ayon sa DOE, base sa 4-day trading, may inaasahang 1 peso hanggang 3 pesos na dagdag sa kada litro ng diesel. 1 to 3 pesos hike din ang inaasahan sa kada litro ng kerosene. Sa gasolina, posibleng magkaroon ng rollback na hanggang 1 peso and 50 centavos o taas presyo na hanggang 1 peso and 50 centavos. Bunsod pa rin ito ng krisis sa Middle East. Patay ang isang konsehal ng bayan matapos sumalpok ang minamanehong MPV sa harang ng tulay sa San Carlos City, Pangasinan. Nag-aalerto Cindy Salvacio. Nagluluksa ang mga kaanak sa pagkasawi ng 25 anyos na si John Nizer David Junio, konsehal ng Bayambang Pangasinan. Pumanaw si Junio matapos maaksidente sa Barangay Turak, San Carlos City, Pangasinan alas 11:30 kagabi. Batay sa paunang investigasyon ng pulisya, sakay si Junio ng MPV at binabagtas ang kalsada sa lugar nang biglang mawalan ng kontrol sa manibela hanggang sa bumangga sa konkretong harang ng tulay. Pwedeng nakaiglip si Councilor, kaya po nag-swerve po siya papunta sa kanan. Kitang-kita naman po dun sa place of incident, may skid mark. Sa pagkakatingin ko po is skid mark na po ng under chassis. So sumadsad po yung under chassis and doon na po tumama. Sa lakas ng pagkakabangga, nagtamo ng matinding sugat sa iba't ibang bahagi ng katawan ng biktima. Tumakbo na agad po yung mga aming staff na responder po natin going to sa scene po ng Barangay Turak po. Binigyan po ng lunas pa ng mga responder, then tinakbo sa malapit na hospital po. Dinala ang biktima sa Region 1 Medical Center pero hindi na siya umabot ng buhay roon. Wasak ang sasakyan dahil sa tindi ng aksidente. Patuloy na inaalam ng pulisya ang iba pang posibleng dahilan ng aksidente. Tumanggi munang magpaunlak ng panayam ang kaanak ng konsehal. Nagpahayag naman ng pakikiramay ang lokal na pamahalaan ng Bayambang, maging ang alkalde ng bayan sa naulilang pamilya ng konsehal. Kasama si Daryl Peralta, Cindy Salvacio, One North Central Luzon. Tinupok ng apoy ang ilang kabahayan sa Barangay Ninoy Aquino, Angeles City, Pampanga. Halos 30 pamilya ang apektado. Tutukan sa report. Tinupok ng apoy ang ilang kabahayan sa Barangay Ninoy Aquino, Angeles City. Sa paunang ulat ng otoridad, hindi bababa sa 15 bahay ang nasunog. 28 pamilya ang apektado, katumbas ng 78 individual. Yung mga bahay po ma'am halos gawa po sa mga light materials. At ang halos mga nakatira po dito ay hindi po sa kanila yung lupang kinatitirikan ng mga bahay nila. Nagawa po sa mga tolda, hiyero at mga kahoy. At dahil din po may mga puno doon sa paligid nila, yung mga dahon hindi nila naaalis. At yun po, nag-cause po yun ng mga 15 kabahayan po yung nasunog. Umabot sa unang alarma ang sunog na naapula makalipas ang halos 1 oras. Ayon sa mga bumbero, mabilis kumalat ang apoy dahil gawa sa light materials ang mga bahay. Wala pa po tayong definite cause po ng sunog at under investigation po ito. Pero po sa paunang pag-iimbestiga po natin, may mga nagsasabi na yung sunog nanggaling po sa kuryente na nakasabit doon po sa mga halaman. At dahil maraming tuyong dahon at nasa tolda po ng bubong ng bahay, agad po itong naglihab.
Wala namang naiulat na nasawi o nasugatan sa insidente. Nagpaabot na ng tulong ang CSWD sa mga apektadong pamilya. Nabigyan ng mga biktima ng psychological first aid para matulungan silang makabangon mula sa emosyonal na epekto ng sunog. Nagkaloob din ang lokal na pamahalaan ng food at non-food assistance para sa agarang pangangailangan ng mga residente. Patuloy ang investigasyon sa insidente. CJ Torida, One North, Central Luzon. Mas mataas na multa sa mga tsuper na walang driver's license ipatutupad sa Dagupan City simula sa Linggo, July 5. Nagkatutok Jasmine Gabriel Galban. Simula sa Linggo, mahigpit na ipatutupad ang ordinansa na nagbibigay kapangyarihan o otoridad sa Public Order and Safety Office o POSO na mag-impound ng mga sasakyang minamaneho ng lasing na driver at walang driver's license sa Dagupan City. Mas mataas na rin ang multa sa mga masisitang driver na walang lisensya. Mula sa dating 200 pesos na multa, itataas ito sa 3,000 pesos sa first hanggang third offense. Kasi yung 200, kaya nilang magbayad kahit na 3 beses sila mahuli sa isang buwan. Kaya nilang magbayad kaya wala silang lisensya. Giit ng POSO, napapanahon na ang pagpapataw ng mas mataas na multa sa mga driver na walang lisensya. Sa datos na iprinisinta sa public hearings sa Guniang Panlungsod, lumalabas na 40% sa mga nasisitang tsuper na walang driver's license ay pawang mga minor de edad. Karamihan din sa mga nasasangkot sa aksidente ay mga minor de edad. Kaya naisipan na ng sanggunian na dapat itaas para kung makikita mo takot na sila mag-drive. Huwag kukuha sila ng lisensya. Umani ng iba't ibang reaksyon ng ordinansa. Para sa akin, ma'am, mataas na siguro yun. No? Kasi may mga priority din kayong unahin, ma'am. Para matuto yung mga na magkaroon ng lisensya. Patuloy na hinihimok ng POSO ang mga motoristang wala pang lisensya na mag-apply sa LTO. May mga programang LTO na nagbibigay ng libreng theoretical driving course sa mga aplikante. Samantala, itinaas din ang multa sa mga mahuhuling lasing na driver. 3,000 pesos para sa first offense habang 5,000 pesos sa second at third offense. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Pedestrian lane sa ilang pampublikong paaralan sa Calatiao, Pangasinan muling pininturahan. Narito ang report. Naabutan ng news team ang mga kawani ng Municipal Engineering Office na abala sa pagpipintura ng pedestrian lane sa tapat ng Central Elementary School sa Calatiao, Pangasinan. Ayon sa Engineering Office, layo nitong mas maging visible ang pedestrian lane para mas ligtas ang mga tumatawid at mga motorista. Dahil po sa luma na rin, kalagan po na mas visible yung pedestrian lane natin, lalong-lalo na sa mga bata para maging aware sila na sa pagtawid. Magandang hakbang daw ito ayon sa ilang mga magulang. Madalas daw kasi ang disgrasya sa mga kalsada lalo kung hindi alam ng bata ang tamang tawiran. Ganda rin sa amin, mga magulang, na may gano'n na ginagawa nila. Parang safe yung mga bata. Pininturahan na rin ang pedestrian lane malapit sa Calatiao Comprehensive National High School. Plano rin ng lokal na pamahalaan na pinturahan ang mga pedestrian lane sa mga school zone sa iba't ibang barangay sa bayan. Sa susunod na araw po, plano po ni Mayor na lagyan po lahat ng schools sa Calatiao na lagyan ng pedestrian lane. Kasama si Daryl Peralta, Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Lalaki nasagi ng truck sa Lubao, Pampanga. Insidente sa pool sa CCTV. Narito ang report. Sugatan ang 31 anyos na Indian national matapos masangkot sa aksidente sa barangay San Roque, Arbol, Lubao, Pampanga. Alas 5:50 ng umaga kahapon. 3 sasakyan ang sangkot sa insidente. Isang pampasaherong jeep, motorsiklo at trailer truck. Sa ulat ng pulisya, patungo sa kanan ng jeep at pansamantalang huminto nang masagi ito ng paparating na motorsiklo na sinasakyan ng biktima. Dahil sa impact, tumalbog ang rider hanggang sa masagi rin ng paparating na trailer truck. Unang sasakyan ay isang jeepney. Nung he's about to turn right, huminto muna siya. Ngayon na sideswipe siya nung incoming na motorcycle. So tumalbog siya hanggang sa
tumalbog din siya sa incoming naman na isang trailer truck. Ayon sa mga rumisponde, maswerteng palabas ang direksyon ng pagtalbog ng biktima at hindi siya napunta sa ilalim ng truck. Nagtamo ng mga gasgas ang biktima at ligtas na sa kapahamakan. Tumalbog siya doon sa ilalim po mismo ng truck ay talagang posibleng magulungan siya. Well, in this case po ay tumalbog siya outward. Napakaswerte pa rin po at siya po ay ligtas. Patuloy ang paalala ng otoridad sa mga motorista na mag-ingat sa kalsada, lalo na sa pagliko at pag-overtake upang maiwasan ang aksidente. Sinisikap ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang rider. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nahuli kam ang dalawang insidente ng pagnanakaw sa Binmaloy, Pangasinan. Tutukan sa report. Ala Spiderman ang galawan ng magnanakaw na ito sa pinasok na establishmento sa barangay Biok, Binmali, Pangasinan madaling araw kahapon. Sa isang anggulo ng CCTV footage, makikitang dumiretso ang lalaki sa kaha kung saan nakatago ang mga pera. Mabilis na tinangay ng kawatan ng pera. Hindi na binanggit ng may-ari ang kabuang halaga nito. Pero nagtaka sila dahil hindi naman nagalaw yung roll up namin. Hanggang sa sumilip sila sa taas, nakita nga nila yung sa bubong. Doon nga ginupit nung kawatan yung yero namin ng parang 2 by 2 square foot. Lumabas din sa binutasang bubong ang kawatan. Kinabukasan, agad na ipinaayos ng may-ari ang nabutasan nilang bubong. Idinulog na rin ang insidente sa himpilan ng pulisya. Pero dahil nga po sa nangyari, mas mainam na lang na iuwi na lang lahat, wag na lang magtira. Sa barangay Poblasyon naman, sapul din sa CCTV ang pagnanakaw ng isang babae habang bumibili sa isang tindahan. Habang abala ang nagtitinda, makikitang may dinungkot ang babae sa tabi malapit sa timba, saka mabilis na ibinulsa. Cellphone pala ito ng nagtitinda. Sinusubukan ng GMA Regional TV na makuhanan ng pahayag ang may-ari ng cellphone. Paalala ng PNP. Pag mayroon pong mga nangyaring ganito, ipagbigay alam po sa amin. Huwag po nating unahing i-post sa po namang social media kasi dadaan po yan sa validation ng kapulisan. At the same time, makakuha tayo agad ng mga ebidensya. Sandy Salvacio, One North, Central Luzon. Presyo ng itlog tumaas na ng hanggang 2 piso kada piraso dahil sa mataas na demand. Makibalita tayo live kay Jasmine Gabriel Galban. Jasmine? CJ, tuloy-tuloy ang pakikipag-ugnayan ng Sinag sa mga poultry grower para mamonitor ang supply at presyo ng itlog sa bansa. Mula sa dating 4 na piso kada piraso ng maliliit na itlog, mabibili na ito ngayon sa 6 hanggang 7 piso. Matapos ang halos 4 na buwan na mababa ang presyo ng itlog, nagsimula nang tumaas ang presyo nito ngayong linggo. Tumataas na po yung presyo ng mga itlog ngayon. Ma'am, kasi kumukunti na rin po yung supply, ma'am. Posibleng tataas pa raw ang presyo hanggang sa mga susunod na linggo. Nasa 7, yung small siguro, ma'am, na aabot siya ng 7.50, ma'am. Panibagong pagtitipid na naman daw ayon sa mga consumer. Hindi lang daw kasi itlog ang tumaas ang presyo. Opo, kahit isang pirasong ng itlogan po, ma'am, kahit 2 platong kaya, okay na eh. Sa monitoring ng Sinag, tumaas ang demand sa itlog sa nakalipas sa 2 linggo. Opening na school, may demand. So, yun ang nakikita natin. Kaya na-normalize yung presyo. Sa ngayon, sapat pa naman daw ang supply ng itlog. Kaya't hindi raw dapat lalampas pa sa 3 piso ang itataas sa presyo ng kada piraso nito. CJ, bagamat mataas ang demand sa itlog, tiniyak ng Sinag na walang magiging problema sa supply ng itlog sa mga susunod na linggo hanggang sa mga susunod na buwan dahil tuloy-tuloy ang produksyon ng itlog ng mga poultry growers sa bansa. CJ. Maraming salamat, Jasmine Gabriel Galban. Nasa mahigit 40 iba't ibang uri ng endemic na ibon ang nakita sa bulubunduking bahagi ng Barangay Eva at Santa Filomena sa Kalanasan, Apayao. Ilan sa mga nakitang ibon ay ang Luzon Flameback, Rufus Hornbill at ang Brahminic Kite. Ibig sabihin daw nito, malaki ang potensyal ng lugar para sa birdwatching tourism activities. Hinihimok ang mga residente na pangalagaan ang kanilang likas na yaman upang patuloy ang pagdami ng mga endemic na ibon sa lugar.
Pangarap at inspirasyon sa musika ibinahagi ng Soundwave Squad. Tunghayan sa report. Hello po mga kapuso sa mga nanonood po ng GMA Regional TV, One North Central Luzon. Ako po si Lois Bersalona. Ako naman po si Jeric Herradura. And I am Chloe Bitiglao. And we are Soundwave Squad! You raised me up. At the age of 17, dala-dala na ni Jeric Herradura ng Victoria, Laguna ang pangarap sa music industry. Bata pa lamang ay nagsimula na ang kanyang pagkahilig sa pagkanta na kalaunan ay napansin ng kanyang pamilya. I think it all started when I was 4. Sinasabayan ko yung mga commercial, yung jingles, yung mga song nila doon. Tapos napansin nila mom, pati ng parents ko. So, trinay nilang i-pursue yung singing ko. Nais din ni Jeric na maging inspirasyon sa ibang kabataang may pangarap. No more hiding who I wanna be. Para naman kay Chloe Tiglao ng Mexico, Pampanga, nagsimula ang pagmamahal niya sa musika sa loob mismo ng kanilang tahanan. Yung family ko po, they're all singers. So, sa bahay po, sabay-sabay po kami kumakanta, kahit po normal na araw lang. At isa rin sa kanyang mga pangarap ang makaduet ang isa sa kanyang iniidolo sa industriya, na si Miss Lea Salonga. Hindi rin nagpahuli si Lois Bersalona ng Valenzuela, na may kakaibang kwento sa kanyang pagiging performer. As a theater actress, I'm a lot of people. I'm a lot of characters, right? As a clasher, I am myself. I am me as an artist. Para kay Lois, musika ang nagsisilbing inspirasyon sa bawat laban. I wouldn't see myself doing anything else. I feel like if I don't push through music, I would be doing my little self wrong. Suportahan ng Soundwave Squad sa Clash Arena tuwing Linggo 7:15 PM dito lang sa GMA. Joel Fernandez, One North Central Luzon. Pati sa usapin ng pagpapakilig, age doesn't matter. Gaya ng mag-asawang senior citizen sa San Jose del Monte, Bulacan. Sina Lola Virginia at Lolo Rogelio, couple goals kasi ang eksena nang subukan ng photo booth. May pakbay na, nag-peace sign pa na para bang mga Gen Z. First photo booth experience iyan ng mag-asawa kaya naman literal na memorable. Ang apo nilang si Raymar ang nasa likod ng paandar. May higit 3 million na ang views ng video online and counting. Arestado ang isang South Korean na sangkot sa tinawag na no-show scam kung saan aabot sa 8 milyong piso ang natangay umano ng suspect sa mga biktima. Ang detalye sa report. Walang kawalang target ng operasyon ng palibutan ng mga otoridad ang kanyang sasakyan sa Angeles City, Pampanga. Ang inaresto ay isang South Korean national na merong Interpol Red Notice dahil sa pagkakasangkot sa multi-million telecommunications fraud. Tinatayang nasa 200 million South Korean won umano ang kanyang nakuha sa 7 biktima sa pamamagitan ng no-show scam kasama ang iba pang kasabwat. Magpapakilala siya as a legit businessman, mag-aalok ng magagandang mga products, then kukunin niya yung pera, and then hindi na magpapakita. So
Inalarma tayo ng Korean government regarding his presence here. Sa immigration records, December 2025 nang pumasok sa Pilipinas ang suspect bilang temporary visitor. Nag-expire ang kanyang immigration papers Hunyo ng taong ito. Sa pamamagitan umano ng isang representative, tinangkad niyang ipa-extend ang kanyang pananatili sa bansa kaya nagkaroon ng lead ang mga otoridad. Yun yung nagpahamak sa kanya at malaman natin kung saan siya, na nasa Angeles pala siya. Nasa kustodiya ng Bureau of Immigration ang suspect habang hinihintay ang deportation proceedings laban sa kanya. CJ Torida, One North, Central Luzon. Nasa 700,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu na kumpiska sa magkahiwalay na bypass operation sa Pangasinan at Cagayan. Tinutukan niyan ni Jasmine Gabriel Galban. Arestado ang dalawang lalaki sa drug buy-bust operation ng pulisya sa Villasis, Pangasinan gabi ng Miyerkules. Kabuang 60 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska sa mga suspect na parehong regional target ng PNP. Nagkakahalaga ito ng mahigit 400,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang dalawa na wala pang pahayag. Kalaboso ang 26 anyos na si alias Turo sa drug buy-bust operation ng otoridad sa Barangay Sentro 1, Tuguegarao City, gabi ng Miyerkules. Dati na umunong nakulong ang suspect na isang high-value individual dahil sa kasong may kinalaman din sa illegal na droga. Kabuang 45 gramo ng hinihinalang shabu ang nakumpiska. Nagkakahalaga ito ng mahigit 300,000 pesos. Mahaharap sa kaukulang kaso ang suspect. Wala pa siyang pahayag. Natimbugan 3 lalaki sa magkakasunod na drug buy-bust operation ng pulisya sa Science City of Muñoz, Nueva Ecija. Halos 170,000 pesos ang kabuang halaga ng hinihinalang shabu ang nakuha sa mga suspect. Nahulihan pa ng baril at balang isa. Mahaharap sa kaukulang reklamo ang mga nahuli na wala pang pahayag. Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Isang panibagong bagyo ang nagbabadyang pumasok sa Philippine Area of Responsibility sa susunod na linggo. Ito ang bagyong may international name na Bavi na posibleng lalo pang lumakas habang lumalapit sa bansa. Tatawagin ito sa local name na Inday kapag nasa loob na ng PAR. Sa ngayon, nakikitang tutumbukin nito ang extreme northern o northern Luzon at palalakasin ang habagat na magpapaulan din sa malaking bahagi ng bansa. Pansamantalang humina ang habagat, easterlies ang dominant weather system, kasabay ng tsansa ng localized thunderstorms. Sa datos ng Metro Weather, kalat-kalat ang ulan sa Northern Luzon, lalo na ang Ilocos Region at ilang bahagi ng Central Luzon. Posible rin ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa. Mataas na occupancy rate na itatala sa Region 1 Medical Center sa Dagupan City. Sundan sa report. Nasa 600 lamang ang bed capacity ng Region 1 Medical Center, pero aabot sa 800 ang pasyenteng nakakonfine sa R1MC. Lampas sa 100% ang occupancy rate ng pagamutan. Bukod pa rito mga nakaschedule para sa surgical operation. We have a lot of patients at the waiting list. Yung mga elective surgery natin, napakahaba ho. Hindi ho makakope up yung number of operating rooms natin ngayon kasi 6 lang. Karamihan sa mga sakit ng pasyente na na-admit ngayon sa pagamutan ay mga respiratory diseases na karaniwan tuwing tag-ulan. Inaasang magbubukas sa susunod na taon ang ginagawang bagong gusali ng ospital upang makamit ang 1,500 bed capacity. Dahil sa karagdagang pasilidad, mangangailangan ng R1MC ng karagdagang 1,800 nurses, doctors at iba pang hospital staff na i-hire sa loob ng 3 taon. Sa kasalukuyan, nasa 2,400 ang empleyado ng R1MC, bukod pa rito ang mahigit 400 na job order o contractual employees. Malaking tulong para sa mga pasyente ang sapat na bilang ng mga nurse at doktor sa pagamutan. Mula pa sa Bulinaw si Aling Elvira, 1 hanggang 2 beses sa isang buwan kung ipa-check up niya ang kapatid na may karamdaman sa baga. Okay naman, ma'am. Mga nurses? Oo, mga nurses, mga service, ano ba yung tawag sa kanila? Okay sila, ma'am. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, One North, Central Luzon. Narito na ang Ratsyada Balita. Nakahanda ang mga water rescue asset ng Olongapo City ngayong tag-ulan at sa posibleng paghagupit ng kalamidad tulad ng bagyo. Tinayag din ang kahandaan ng mga rescue team para sa anumang water rescue operations.
Sa isang pagpupulong, napag-usapan ang pagpapatupad ng mga maagap na hakbang, pagkakaroon ng sapat na resources, monitoring protocols at koordinasyon ng iba't ibang ahensya. Patuloy rin na nakabantay ang CDRRMO sa anumang taya ng panahon. Pinapayuhan din ang mga residente na maging alerto sa lahat ng oras at pagkakataon. Mahigit 13,500 na mga senior citizen sa Talavera, Nueva Ecija ang nakatanggap ng kanilang social pension mula sa lokal na pamahalaan. Bawat senior citizen ay nakatanggap ng tig 1,500 pesos kada 6 na buwan o 3,000 pesos kada taon. Mismo ang mga kawani ng MSWD ang nagtungo sa bawat barangay para ibigay ang social pension sa mga beneficiary. Laking pasasalamat naman ng mga senior citizens sa natanggap na benepisyo. Formal lang binuksan ang Tubao District Jail sa La Union sa pamamagitan ng isang makabuluhang blessing and inauguration ceremony na pinangunahan ng Bureau of Jail Management and Penology Regional Office 1. Ang pagbubukas ng Tubao District Jail ay isang mahalagang hakbang sa pagpapalakas ng jail management system hindi lang sa La Union kundi sa buong Region 1. Layo nitong maibigay ang mas ligtas, organisado at makataong kapaligiran para sa mga person deprived of liberty o PDL. CJ Torida, One North, Central Luzon. Schedule ng paglilitis kay Vice President Sara Duterte simula Lunes, July 6. Ating alamin sa report. Magsisimula na ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte sa Lunes, July 6. Batay sa inilabas na pre-trial order ng impeachment court, Lunes, Martes at Miyerkules ang paglilitis tuwing alas 2 ng hapon. Mag-iiba naman ang schedule nito sa huling linggo ng Hulyo. July 27, walang impeachment trial dahil sa State of the Nation address ni Pangulong Bongbong Marcos. Simula July 28, tuwing Martes, Miyerkules at Huwebes na ang paglilitis. Alas 3 ng hapon na ito sisimulan. Hindi patukoy kung hanggang kailan magtatagal ang impeachment trial. Pero may nakalang 62 araw para sa House Prosecution Panel para sa presentasyon nila ng Articles of Impeachment. 11 araw ang inilaan para sa Article 4 na tungkol sa pagbabanta umano ng bise na ipapapatay sina Pangulong Bongbong Marcos, Liza Araneta Marcos at nooy House Speaker. Kung ipapatay raw siya, ito ang unang tatalakayan ng prosekusyon. Sunod naman ang may kinalaman sa mali umanong paggamit sa confidential funds ng Office of the Vice President at Department of Education noong siya pa ang kalihim nito. 31 trial date ang inilaan para dito. 8 araw naman para sa article ukol sa panunuhol umano ng bise sa ilang DepEd officials para udyukan silang lumabag sa procurement laws. Habang 12 araw para sa hindi umano maipaliwanag na yaman ng bise. Hindi niya pagdeklara umano nito sa kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth at hindi niya pag-divest ng interes sa kanyang mga negosyo nang maupo siyang opisyal. 30 trial date naman ang inilaan para sa defense team ng bise. CJ Torida, One North, Central Luzon. Sabi nga nila kapag Makati ang palad, may paparating na swerte. Para kay Pepito, parang nagsisimula ng magkatotoo ang pamahiin. Pero habang sinuswerte si Pepito, tila kabaligtaran naman ang nangyayari sa mga tao sa paligid niya. Dahil sa sunod-sunod na kamalasan. Panoorin ang Pepito Manaloto, tuloy ang kwento bukas, 7:15 p.m. dito lang sa GMA. Samantala, mapapanood nyo pang episode na ito at iba pang pinakahuling lokal na balita sa official website ng GMA Regional TV, www.gmaregionaltv.com. Pwede rin kayong bumisita sa aming official YouTube channel, GMA Regional TV, at i-click ang subscribe button para sa pinakamaiinit na balita mula sa mga rehiyon. At yan ang mga pinakamalaki at pinakahuling balita sa Hilaga at Gitnang Luzon. Maraming salamat mga kapuso, pati na ang mga kapuso natin abroad. Ako po, si CJ Torida. Kami, ang GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo.